Nagpatuloy ng Bangsamoro Parliament at mga komite nito ang pagsusulong ng mga programang pangkaunlaran, reforma sa edukasyon at mga panukalang batas na naglalayong palakasin ang paghahatid ng serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng serye ng mga pagdinig at sesyon na tumatalakay sa pabahay, transisyon sa sektor ng edukasyon at iba pang mahahalagang inisyatiba para sa kapakanan ng mga komunidad sa rehiyon. Narito ang buong report. Sa isinagawang serye ng committee hearings at regular session ng Bangsamoro Parliament, tinalakay ang mahahalagang usapin hinggil sa pabahay, transisyon sa sektor ng edukasyon at iba pang mga inisyatibang nakatuon sa pagpapabuti ng serbisyo publiko sa rehiyon. Sa oversight hearing ng Committee on Human Settlements and Development at Committee on Finance, Budget and Management, sinuri ang implementasyon ng Kapayapaan sa Pamayanan o Kapyanan Housing Program. Tinalakay ng mga miyembro ng komite ang kasalukuyang kalagayan ng mga proyektong pabahay sa ilalim ng programa. Batay sa mga record na inilahad, umabot sa 18,930 housing units ang saklaw ng Kapyanan mula 2019 hanggang 2022 sa ilalim ng iba't ibang modalidad, kabilang ang mga Memorandum of Agreement at contracted projects. Sa bilang na ito, 3,055 housing units na ang naipamahagi sa mga benepisyaryo habang 15,875 naman ang nasa iba't ibang yugto pa ng implementasyon. Samantala, ipinagpatuloy naman ng Committee on Basic Higher and Technical Education at Committee on Finance, Budget and Management ang pagtalakay sa migration ng mga posisyon ng guro sa Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE. Muling binalikan ng mga mambabatas ang mga pangakong ginawa sa panahon ng paglipat mula sa ARMM tungo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Tinalakay rin ang memorandum na inilabas noong May 14, 2021 ni dating MBHTE Minister Mohaguer Iqbal na nag-uutos sa mga administrative at human resource officers na magsumite ng updated 201 files para sa beripikasyon ng datos. Ayon sa MBHTE, ang mga na-absorb na empleyado ay binibigyan ng bagong item numbers ng Ministry of Finance and Budget and Management, habang matapos ang human resource audits at data verification upang matiyak ang katumpakan ng kanilang mga record. Sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, inaatasan ng Bangsamoro Transition Authority na magsagawa ng human resource audit at tiyaking natutugnan ng lahat ng inilipat at bagong empleyado ang qualification standards alinsunod sa mga patakaran ng Civil Service Commission at ng BTA. Ayon sa mga opisyal ng MBHTE, nagpapatuloy pa rin ang validation at verifikasyon ng mga record ng mga kawani upang matiyak ang kumpleto at wastong datos para sa migration process. Iniulat naman ni Director General for Higher Education Marjuni Madi na mahigit 300 plantilla positions sa higher education sector ang na-migrate na noong 2023 dahil sa mas maliit na bilang ng workforce nito. Tinalakay rin sa pagdinig ang usapin ng Government Service Insurance System o GSIS premium contributions ng mga guro at empleyado. Ayon sa MBHTE, nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa GSIS upang maitugma ang mga record at mapabilis ang proseso ng remittance sa oras na naging maayos ang lahat ng kinakailangang datos. Samantala, tinapos ng Bangsamoro Parliament naman ang kanilang sesyon nitong Hunyo 18 sa pamamagitan ng pag-aproba sa Committee Report ng Parliament Bill No. 463 o ang Panukalang Bangsamoro Dawa Activities Act of 2026. Layunin ng panukala na palakasin ang kakayahan ng mga dawa workers, pahusayin ang pagpapatupad ng mga programang pangdahwa at isulong ang transparency at accountability sa pamamahala ng mga religious endowments para sa kapakinabangan ng mga komunidad sa Bangsamoro. Ayon sa mga mambabatas, mahalaga ring palakasin ng mga programang nagtataguyod ng kapakanan ng mga bata at kabataan sa rehiyon, kabilang ang mga panukalang paglikha ng Bangsamoro Children's Information Office bilang ligtas at koordinadong plataporma para sa pamamahala ng impormasyon at serbisyong may kaugnayan sa mga bata. Institutionalization ng Trash to Cash program upang gawing oportunidad pangkabuhayan ang mga recyclable waste sa mga komunidad at pagtatag ng komprehensibong aftercare support system para sa mga children in conflict with the law. Isang panukala rin ang inihain sa unang pagbasa na naglalayong magtatag ng komprehensibong legal framework para sa napapanatiling pamamahala, pangangalaga, paggamit at rehabilitasyon ng mga kagubatan at iba pang likas yamang kagubatan sa rehiyon. Patuloy namang isinusulong ng mga mambabata sa mga hakbang upang higit pang mapalakas ang mga programa at serbisyong pakikinabangan ng mamamayan ng Bangsamoro.